Mga minamahal, mga kapatid at mga kaibigan, kapayapaan ay sumaating lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Patuloy na tayong lahat ay nagdidiwang, patuloy nating itinataas ang kapurihan at kaluwalhatian ng ating Panginoon bilang bahagi ng pagtatanyag ng kanyang kalugod-lugod na kaarawan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. At sapagkat ang Panginoon ay gayon na lamang ang pag-ibig sa atin, mga kapatid at mga kaibigan, kaya nais niya na ang bawat isa ay makaalam ng lahat ng mga bagay na marapat nating ipamuhay. Mga kapatid at mga kaibigan, tayo na lamang ang hinihintay ng Panginoong Diyos na kubilos upang ang lahat ng mga bagay ay patuloy nating alamin ayon din sa kanyang dakila at banal na kalooban. Mga kapatid at mga kaibigan, ano ang mga bagay na marapat nating alamin? Ito po'y isa sa mga bagay na magpapatunay na mayroon tayong dapat pakabulay-bulayin araw-araw, mga kapatid at mga kaibigan. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Ibig sabihin nito, mga kapatid, alamin natin lahat na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y kanyang bayan at mga tupa ng kanyang pastulan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Ayon sa nasusulat, tayo'y bayan ng Panginoon. Tayo po'y pagmamay-ari ng Panginoon. Tayo po ang kanyang tupa. Tayo po ang mga tupa na kung saan dinadala tayo sa isang masaganang pasabsaban, kung saan doon tayo nanginginain ng katwiran upang ang bawat sa atin ay patuloy na magtamo ng kasaganaan, ng kabusugan ng biyaya ng pananampalataya hanggang sa dumating ang kapanahunan ng pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Salamat sa Panginoon na nagmahal sa atin, na nagbigay ng hudyat. Kaya naman sa ating lahat, ayon sa nasusulat, kapag ang watawat ay itinaas, tignan natin. At kapag ang pakakak ay hinipan, makinig tayo, mga kapatid at mga kaibigan. Sapagkat ang pakakak, ang mabubuting balita, ay nagbubuhat sa kanyang banal na bundok ng Sayon. At ang banal na bundok ng Sayon ay ikaw at ako. Sapagkat ikaw at ako, tayong lahat ang sinasabi sa kulitan na bayan ng ating Panginoon. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Patuloy natin itaas, patuloy natin ipakilala ang Diyos ang humirang ng bayan. Patuloy natin ipahayag, mga kapatid, ang Diyos ang humirang ng bayan, nakasakdalan ng kagandahan, at dito siya'y tatahan, magpakailanman, sapagkat kanyang inilig na dakong pahingahan, inilagay niya ang haring pinagsasaligan sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon. Pinupuri siya at sinasamba, inamitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtubos. Tayo ang bayan niya, matupa ng kanyang pasturan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. Patuloy tayong dumulog sa ating dalangin sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos, Ama, na puspos ng kahabagan, nagagala kami, Panginoon, sapagkat
dumating sa kapanahunan na ang iyong salita ay umiiral na patuloy sa amin ngayon sa panahon ng kawakasan, sapagkat narito ang iyong mga tapat na lingkod na patuloy na naghahayag ng mabubuting balita sa ikapapayapa, sa ikaliligtas, sa pagkakaroon ng pag-asa ng sinumang taong tunay na nagsisihanap ng iyong banal na katwiran. Salamat, Panginoon, sapagkat yamang ang mundo ay patuloy na nababagabag. Kabi-kabila, Panginoon, ang mga dumarating ng mga suliranin, mga pagsubok, nandiyan ang mga banta ng iba't ibang mga tukso, mga kalamidad at tigmaan. Gayon pa man, Panginoon, ito'y isang buo naming kagalakan sapagkat nagaganap din ang lahat ng mga bagay na ito ayon sa sinalita mo, buhat pa sa pasimula, ayon sa mga bagay na sinalita mo sa mga banal na propeta na tunay na nakatakdang mangyari ngayon sa panahon ng kawakasan. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw din ang nagsalita na magtitindig ka ng iyong mga lingkod, mga pantas na mga lalaki at mga babae na sa katwiray matatatag at aakayin ng lahat ng mga tao upang manatiling magsipamuhay ayon sa iyong dakila at banal na katwiran. And sa lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, tunay na inilalagak namin sa iyo ang aming buong pagtitiwala sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoong naman ng lubos. Mga galak tayo, mga minamahal ng mga kapatid na magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakadakilang araw po ang aming pinaaabot na pagbati sa lahat ng mga may pandinig sa huling panahon. Ang may pandinig ay makinig at unawain natin mabuti yung ating nadidinig na pinapahayag ang iisang Diyos na tunay na sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan, na tayo ay mga saksi ng buhay na Diyos ng ating mga banal na propeta, na tayong lahat ay iniimbitahan upang makipagsanggunian na sa pangalan ni Jesucristo na ating sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Na ang tunay na pagsamba po ng Iglesia ng banal na bundok ng Sayon, mga hinirang na mga saksi ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula ng lalangin niya ang langit at lupa, ang buong sangkalawakan ng buong universe, wala pa kanyo. Sino ho ang naganyo? Di ho ba ang iisang Diyos sa Espiritu at katotohanan nasa ibabaw ng tubig na pumapailang lang sa kalawakan ang nature at kawamisan ng ating Panginoon Diyos na sinasamba ng mga saksi, yung mga sumasamba na tayo ang pinapastulan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, na tayo ang ipinaghanda ng pagkain espiritual na tumatagal hanggang sa matupad at maganap ang hula ng mga banal na propeta sa muling pagparito ng ating tagapagligtas. Amen. So ano ho ang advocate ng ating tagapagligtas? Iniimbitahan tayong lahat na ipamuhay natin itong katwiran ng Panginoon Diyos, na magpatotoo tayo, na sambahin natin ang Panginoon Diyos sa Espiritu at katotohanan, na ang larawan ng Diyos buhat sa pasimula, ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Amen. Kaya saan hihipan ng pakakak? What do you mean by grammar of pakakak? Ito ba isang trumpetang literal? I-apply natin. Bulay-bulayin natin yung trumpet. Kung hihipan ko ba yung trumpeta, madidinig ito sa Metro Manila. O ang lalim ng grammar ito ay technology. Amen. Ito, makakarating ito sa pandinig ng sino man. Ano man ang kanat lahi natin, ano man ang wika natin, saan man mga bansa, sa 7 kontinente, sa napakaraming mga bansa, sa buong mundo, naniligyan ng Panginoon Diyos. Naunawaan po natin, Amen. tayong lahat ay iniimbitahan at hindi na bingid, hindi na kaila sa atin yung nangyayari On the air na ito itong break news na nangyari sa United States and Iran, tsak na hindi nalingid sa ating balita ito na daman-daman na ng buong mundo ngayon ang poverty, maging sa lahat ng pangangailangan natin, sa lahat ng resources natin, sa ating mga pamumuhay dito bilang tao sa balat ng lupa. Yung gasolina, yung mga pamilihin, yung mga kinakain natin sa araw-araw, daman na natin ito ngayon Tataas na yung mga presyo ngayon ito
Di ko ba't bagabag na? Bagabag na mga tao. More na kung tumagal pa, yung nangyayaring digmaan ng Amerika, ng Israel at ng Iran, lalong pataas ang magiging paghihirap ng tao sa globally in the 7th continent. Grounded, ano po? Amen. So sana lang natin na ilalagak yung puso at pag-iisip natin. Di ho ba sa paniniwala na lang tayo magkakaroon ng pag-asa, ng kakontentuhan, ng kaaliwan, ng kagalakan, ng katiyakan, ng kaligtasan ng ating kaluluwa? Nagigets po ba natin? Amen. Patuloy po nating bulay-bulayan sa ating puso't isipan. Nagbigay na sa atin ng regalo ang Panginoon Diyos kung bakit nililimot natin ang ating tagapagligtas Ipinagpapalit natin sa mga pagnanasa, sa mga temporaryong bagay na kapag may dumadating na kalamidad, nagiging balat kayo naman tayo. Medyo masakit, ano po? Masakit tanggapin ang katotohanan yan yung reality nangyayari sa atin. Ang banal na kasulatan, scripted na. Nangyari na ho at nasulat yung ginawang panukala na gaganapin at i-apply na lang natin sa ating buhay. Ang pangunang utos paniwalaan natin na ang ating tagapagligtas ay Espiritu na nagbibigay buhay. Tanggapin natin ang Panginoon Diyos yung Espiritu at katotohanan. Naunawaan po ba natin yung pagtanggap, yung acceptance, yung pagpapasakop na ang Diyos ay Espiritu, buhat sa pasimulan ng likhain ng langit at lupa ay nasa ibabaw siya ng tubig, na pumapailang lang siya sa sangkalangitan? Naunawaan po natin yung konsepto na ang Diyos ay Espiritu. Walang ibang Diyos na nauna nung lalangin ng langit at lupa, kundi ang larawan ng Diyos. At ang nature ng Diyos ang Diyos ay Espiritu, nasa ibabaw ng tubig. Amen po ba kayo? Sino nag-divide na magkaroon ng lupa? Sino nagsalita na magkaroon ng liwanag? Sino nagsalita na magkaroon ng langit? Sino nagsalita na magkaroon ng dilim na tinawag na gabi? Dinuwag isa lang. Amen. Ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Kaya wala tayong mababasa in the book of Genesis na 3 persona. Meron tayong mababasa na magitan ng taong si Jesucristo upang mahayag ang larawan ng tunay na Diyos na Espiritu at katotohanan. Nasasambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Period. Parenthesis. Amen po ba tayo? Amen. Kung meron man ako ipinagmamalaki sa paghahayag ko ng katotohanan, ang larawan ng Diyos na Espiritu buhat sa pasimula ng likhain ng langit at lupa. Ngayon, nakapaloob tayo sa layunin na lahat tayo may pandinig, iniimbitahan na upang ma-comfort tayo, upang maaliw na tayo, upang tanggapin na natin yung katiyakan ng paniniwalaan natin, nasasambahin natin ang Panginoon Diyos na Espiritu at katotohanan. That is the whole duty of man of God. Naunawaan natin yung buong katungkulan natin dito sa balat ng lupa bilang tao. Amen po tayo doon. Amen. Huwag natin sundin yung kita ng kasalanan tumatahan sa ating laman. Ano hinahanap ng laman? Puro kalangyaan, puro kalayawan, puro pag-ibig sa salapi, puro kasakiman, para naghili. Patayin natin yan. Hindi makakapasok sa kalangitan yung may mga ganyang espiritu. Hindi ma-i-apply itong katuwiran ng Panginoon Diyos pagka ganyan ang mga nararamdaman natin sa ating katawang lupa. Amen po tayo doon. Amen. Kaya hayag ito sa social media. Boldness. Walang ikinahiya. Nagpapatotoo na ang sinasamba ng bundok ng Zion ay ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Naunawaan po ba natin? Iniimbitahan tayong lahat. Walang itinatami sa atin. Ano man ang wika natin, wala tayong magiging dahilan na hindi natin natinig ito sa social media. Break news ito. Transparent ito sa social media. Authenticated ito sa langit. Naka-engage ito sa langit.
Magbibigay ako sa inyo ng isang talata. Dadapuat lahat ng nakakarinig kung saan hinihipan ang pangangaral ng mabuting balita. Hipan ninyo ang pakakak sa aking banal na bundok ng Sion. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain, sapagkat ang kaarawan ng Panginoong Jesucristo ay malapit nang dumating. Amen. Naunawaan po natin. So eto, yung hinihipan ko, mabuting balita, naghahatid ako ng kaaliwan ng ating kaligtasan. Nasa physical tayo, i-apply natin yung scripted na nasulat, na nangyari yung nasulat. I-apply natin in reality, application, pananampalatayang may gawa, buhay sa social media. Amen. Tingnan niyo yung mga pastor na nakakaral na patayan pananampalataya, idinidinayan alawalatian ng Panginoon Diyos, na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. God is invisible. Naramdaman natin yung presensya, naramdaman natin yung wisdom, yung knowledge, na sumasa ating kalagitnaan ng iisang Diyos na tunay, sa pangalan ng Jesucristo na namagitan sa tao para ilapit tayo sa presensya ng Panginoon Diyos, buhat sa pasimula ng likhain niya langit at lupa, na ang tao'y nawalay sa pamamagitan ng kasalanan na ginawa ni Satanas na dayain ang tao buhat sa pasimula hanggang sa wakas ng lupa. Common sense po, ano? Common sense, pahirarin natin yung common sense natin. Huwag natin ilagak yung puso't isip natin sa mga bagay na temporary ng mundo. Ano kabuluhan ng mga bagay na sisikapin natin sa mundong ito kung lilimutin natin itong panukala na scripted na nasulat sa Holy Bible? That is the whole duty of man of God. Naunawaan po natin kung saan hihipan ng trumpeta. Hipan ninyo ang takakak sa aking banal na bundok ng Sion. Sabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Joel. Di ba nagpakita ng tanda sa langit na ang buwan ay magiging animo dugo? Ang araw ay magdidilim. Saan tayo pinapupunta? Saan ipapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan na ang hatid sa atin ay pag-asa, pananampalataya, pag-ibig at kagalakan at katiyakan ng ating pananalig? Di ba napakaliwanag na sinasabi? Kung itinataas na yung katuwiran ng Panginoon Diyos, makinig ang lahat ng may pandinig upang matiyak natin ang kaligtasan ng kaluluwa at ng buong pamilya natin. Magpakumbaba po tayo ngayon. Patayin natin yung espiritu ng ego, ng pagmamayabang, pagmamapuri, pagmamarunong, pagmamalaki, pagpapalalo, pagtatraidor sa katotohanan. Hindi nasumpungan ng kasinungalingan ng nilalaman ng banal na kasulatan. Ipinakilala ng Panginoon Diyos yung pagka-Diyos niya sa pamamagitan ng lalaking si Jesucristo na itinalaga niya, na ipinakilala niya sa maraming mga bansa sa buong mundo ng buhayin niya sa ikatlong araw. Amen po tayo doon. Amen. Yan ba, hindi pa pahayag sa atin yan? Nangyari yan kaya scripted, nasulat na. Application na lang natin. Naka-engage tayo sa langit, authentic sa langit yung facts. Sino ang pinanggagalingan ng source ng facts na nadidinig nyo na ipinapahayag ko through social media? Ang bundok ng Sayon, kalipunan ng tunay na iglesia ng Panginoong Jesucristo na pinagtutupo sa ilalim ng sumpa ng kasalanan ng sanlibutan, kaya takasan natin yung mga bagay na walang kabuluhan ng sanlibutan. Ariin lang nating sukal yan. Huwag nating ibigin yung material na bagay ng mundo. Mawawalan tayo ng buhay. Amen. Kung may pinagmamalaki man ako ngayon, ang ipinagmamalaki ko, yung ginawa ng Panginoon Diyos na ipinakilala niya yung pagka-Diyos niya sa iyo Who is the man of God? You and me, that is the man of God. Tayo ang gaganap ng pangunang utos. Who is the greatest commandment of God? Jesus Christ is the greatest first commandment of God. And the second commandment of God is love your neighborhood. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Sasain niyo ako hanggang katapusan ng sanlibutan. Lakasan niyo ang inyong mga loob. Kung ano man yung mangyayari na kailangan mangyari at maganap,
ang kautusan ng mga banal na propeta sa huling panahon upang matinag tayo at sumangguni tayo at isa lang ang paniwalaan natin na tunay na sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan na ang larawan ng Diyos buhat sa pasimula ng lalaki ng langit at lupa at Diyos ay Espiritu at katotohanan na nasa ibabaw ng tubig at pumapailang sa kalawakan ng sangkalangitan. Do you believe that? To all believers and partakers, to all believers, to all listeners in Christ Jesus in the resurrection, Jesus Christ is the God Almighty. Do you believe that? Nahayag ang larawan ng Diyos sa pangalan ni Jesucristo in the third day. Kaya sino man yung nangangaral at hindi pinapangaral na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan, takasan nyo. Amen po tayo doon. Amen. Ang kaligtasan, merong patotoo na ang Diyos ay Espiritu. Panindigan natin ito. Huwag natin ikahiya ito. Naramdaman niyo yung presensya, ang Diyos ay Espiritu, hindi natin nakikita, pero kasama natin ang tagapagligtas sa gitna ng pagdiriwang natin. Ang sentro ng pinagpupulungan natin, ang nature ng Panginoon Diyos, ang larawan ng Diyos na hindi natin nakikita. God is invisible. Pero nararamdaman natin yung presensya ng karunungan ng kanyang salita at kaalaman. Sino ang pinanggagalingan ng resources ng kaalaman at karunungan, pag-asa, katiyakan ng kaligtasan ng kaluluwa natin at ng buong angkan at lahi natin? Naunawaan po ba natin? First of all, bigyan natin ng papuri ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Amen po ba? Amen. Hindi mawawala yung pangalan ng Jesucristo. Dahil that is the name of God in the beginning. Hindi malalalang ang langit at lupa kung wala ang pangalang Jesucristo in the beginning. Amen po tayo lang. Amen. Napakadakila po na itong itinanging huling panahon. Sino ba may kapangyarihan magtangay lang nitong huling panahon? Kaya lahat na may pandinig, unawain nating mabuti ito. Dahil kung hindi natin ito ikabubuhay, tanungin natin yung puso't isip natin, ano pa value natin sa mundo bilang tao. I-scripted na yung Holy Bible, nasulat na yung katuparan ng hula ng mga banal na propeta. In reality, i-apply na lang natin yung authentic na galing yung scripted na gumawa ng banal na kasulatan. Who is the author of the Holy Bible? Di ba na, iwawangis ko kung ano larawan nung lumikha ng langit at lupa na Espiritu at katotohanan sa pagparito ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo, magiging katulad niya tayo. Naiwawangis ko Amen po tayo doon. Amen. Tanongin niyo yung pastor nyo na nagtuturo sa inyo, kung naiwawangis ba yung ina-apply ng pastor nyo? Saan ba manggagaling ang katotohanan na ipapangalan? Isa lang ang pangalan na authentic na nakarecord sa langit. Bunga sa pagkapanganay ang bundok ng Sayon. Ang pangkahalatang pagpupulong ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon na nakatala sa langit, bunga sa pagkapanganay ng ating iisang Diyos na tunay na si Jesucristo. Amen po ba? Amen. Kaya nakalagay doon sa John chapter 17, na ito ang tunay na Diyos na makilala natin, nasasambahin natin ang tunay na Diyos na manunubos natin sa Espiritu at katotohanan. Di ba nakalagay dyan na makilala natin na tunay na Diyos? Nangyari nung magpasa ng pagdulo sa krus na hindi nasumpungan ng kasalanan yung tagapagligtas natin, nagbata ng lahat ng kapintasan, lahat ng panlalait, lahat ng panginginsulto, lahat ng panlilimak para tayo tubusin sa ilalim ng sumpa ng kasalanan ng sanlibutan upang mamatay ang kasalanan na naghahari sa atin at sa ikatlong araw ay magkaroon tayo ng pag-asa na mga saksi tayo ng iisang Diyos na buhay, buhat sa pasimulan ng lalangin ng langit at lupa, na sinasamba natin ang Diyos na buhay ni Father Abraham, ni Isaac at ni Jacob, na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan na mga saksi tayo ng buhay ng Diyos ng ating mga ninunong mga banal na propeta at mga magulang na apostol ng Kordero. Walang dagdag, walang bawas.
Amen po ba? Amen. Meron tayong ginaganap na kautusan ng mga banal na propeta at patutuon ng mga banal na apostol ng Kordero. Perfect! Ang banal na bundok ng Sayong po, mayroong kinasasaligan ng mga banal na propeta at may kinasasaligan ng patutuon ng mga banal na apostol ng Kordero. Amen po ba? Amen. Kaya nakagaganap po itong ibinigay sa ating huling panahon eh. Ano man yung nangyayaring kaguluhan eh, maging peaceful tayo eh, maging panatag tayo eh. Ano sinabi sa Jeremiah, chapter 29, verse 11? Inisip ng Panginoon Diyos yan sa bawat individual na iglesia na may pandinig eh, na tanggapin natin na ang Panginoong Hesukristo eh, Espiritu eh. Sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan, maging saksi tayo ng buhay ng Diyos sa pasimula eh. Amen po ba? Amen. Kung ano larawan ng Panginoong Hesukristo eh, gayon din ang magiging larawan natin sa muli niyang pagparito eh. Naiwangis ko po ba? Amen. Di ba spiritual na pagwawangis, iwangis natin doon sa manunumos natin yung pagiging nature of God. Di mo ba dyan papasok yung knowledge, yung talento na ibinigay sa atin, na kung ano yung larawan niya, ganyan ang magiging larawan natin. Naunawaan po natin, common sense po, pairanin natin yung common sense ng pagkaunawa natin. Huwag tayong kumoko sa mga material na bagay. Mame-mental block tayo dyan. Dahil ang temporaryong bagay may hangganan, nabubulok, lumilipas lang yan. Ang karunungan ng tao sa sanlibutan, lumilipas lang din yan. Ang buhay natin, pero gatundok man ang salita ng Panginoon Diyos o kundlit man, everlasting, forever and ever na. Hanggang sa maganap na ang hula ng mga banal na propeta, ang manatiling tapat sa paniniwala, maliligtas tayo. Wala tayong hatol. Naunawaan po natin yung application na buhay, ang buhay ang pananampalataya sa salita, sa isip, sa gawa, nadidinig niyo sa labi ko. Pinagmamapuri ko, pinagmamalaki ko, ang gawa ng Panginoon Diyos na inihayag niya yung pagka-Diyos niya, na ibinigay niya sa atin yung pangalan ng kanyang banal na bayan na sinikap niyang itayo na ang paghahari ng tagapagligtas ay hindi magwawakas. Wow! Nakagagalak naman po, Ama, sa pangalan ng Jesucristo na aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan sa dakong ito, sa isang hamak at katawa-tawang pagsamba. Nasaan ang mga nagniningningan mga religious group ngayon? Maging sila man ngayon eh, nakakaramdam ng takot eh. Bakit po? Dahil dumarating na yun, katuparan ng hula ng mga banal na propeta, ano kahalili nung nangyari sa Iran at United States? Kahirapan. Ano pa ang potensyal na maaaring magdulot ng pangamba? Sakit, mga karamdaman. Ngayon, kung tatanggapin natin ang Panginoon Diyos sa Espiritu at katotohanan, save tayo. Wala kapangyarihan sa halot sa atin. Bakit? Tatanggap pa ba yung kalamidad yung sa halot sa atin? Magiging kawagis na tayo ng Panginoon Jesucristo pagparito niya. Amen. Kaya nga tayo ang napakadakilang binigyan ng gampanin, ng responsibilidad na luwalhatiin natin siya sa kanyang magawa. Amen. Mapalad ang bansang Pilipinas na may isang Diyos at Panginoon na sinasamba. Hindi niyo ba napapansin? Hindi niyo naobserbahan? Lahat ng mga nilikha at pinag-aralan ng mga siyensya na ginagamit sa digmaan, sa bansang Pilipinas, may hangganan lang yung mga pinaggagawa nilang misil. Amen po tayo doon. Bakit po ganun ang pagkakahayag ko? Dahil dito, ipinangako at ipinanumpa ng Panginoon Diyos na ang salita ay pagtitibayin doon sa tunay na iglesia na sasambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Yan yung i-quote natin verse na pagtitibayin yung salita doon sa mga tunay na iglesia na may pandinig na sasambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Magiging saksi tayo ng iisang Diyos na tunay
buot sa pasimula ng likhain niya ang langit at lupa at walang ibang Diyos na nauna sa ating iisang Diyos na sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Amen po tayo doon. Amen. Gusto niyo mabasa madinig yung i-quote ko? Yung resibo, yung reference, para magtumibay sa puso't isip ng mga may pandinig. Ng mga may pandinig. Ito, listen carefully to all believers in Christ in the resurrection. Kayo'y aking mga saksi. Wow, ito po, ang liwanag. Sa bawat may pandinig, ang sabi, kayo'y, plural marami. Kayo'y aking mga saksi. Sino nagsabi? Kay Propeta Isaias. Sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili upang inyong maalaman at magsipaniwala kayo sa akin at inyong maunawaan na ako nga walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkaroon man pagkatapos ko. Amen. Do you read me? To all followers in Christ in the resurrection? Amen. Walang Diyos na inanyuan. Narinig nyo? Walang Diyos na inanyuan sa pasimulan ng lalangin niya langit at lupa dahil ang larawan ng Diyos na nasa ibabaw ng tubig ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Kaya walang inanyuan na una sa Panginoong Diyos ng lalangin niya langit at lupa. Amen. Do you accept that? The word of truth? God is Spirit forever and ever? Are you listen carefully, people of God, to all followers in Christ in the resurrection? Walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkaroon man pagkatapos na gawin niya lahat ng bagay. O, tingnan niyo yung nangyari sa huling panahon. Dinadaya ng Diablo ang buong sangkatauhan, kaya nakahapay na ang buong sanlibutan Nakahapay na ang lahat ng lakad ng tao sa masamang gawain sa paniniwala. Ito, nadidinig niyo po ako. Meron pa ba akong mga kasamang magbabantay hanggang sa maganap ang katumparan ng hula ng mga banal na propeta sa muling pagparito ng Panginoong Jesucristo? Kaya siya umalis umakyat siya sa langit upang ipaghanda tayo ng tahanan sa langit. Ano sabi kay Propeta Isaias? At ang Panginoon Diyos ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng bundok ng Sion. Kaya sa ipapangalan ng mabuting balita ng kaligtasan, nangyayari na yung sinabi ng Panginoong Jesucristo sa mga banal na alagad na sa pagparito niya magkakaroon ng tanda, magkakaroon ng digmaan ng mga bansa sa bansa at mga kaharian at kaharian. Amen. At maglilindulan, magkakaroon ng malalakas na bagyo, magkakaroon ng malalakas na lindol at magkakaroon ng kapighatian ng buong mundo, magkakaroon ng kahirapan at magkakanuluan ang bawat pamilya sa paniniwala, magkakaroon ng dibisyon sa paniniwala ang buong pamilya, ang bawat pamilya. At mangyayari na sa huling panahon, ipapangaral ang mabuting balita na nagpapatotoo sa isang Diyos na tunay na paniniwalaan natin na ang tunay na Diyos na sasambahin natin ay Espiritu at katotohanan. Hello! Amen. To all listeners in Christ in the resurrection, ang kaligtasan po, pinaninindigan yung patotoo. Amen po ba? Kaya tayo nagpapatotoo, nahayag sa atin ang larawan ng Diyos na Espiritu at katotohanan. Kaya scripted, nangyari ng lahat, yung nakasulat sa Holy Bible, ini-apply na lang natin in reality. Consistent. Amen po ba tayo? Amen. Kaya yung pagiging creator ko, Jesus Christ is the greatest creator of content and concept of our faith in the resurrection. Amen po ba? Amen. Hindi para maging sikat ako at hindi ko para pagkakitaan nito, kundi para ihatid ko yung tunay na paniniwalaan natin na ma-secure yung kaligtasan ng ating kaluluwa at ma-secure yung kaligtasan ng buong pamilya natin. At nang hindi na tayo malito at magpanik sa lahat ng magaganap sa huling panahon. Kinakancel yung bagabag natin, kinakancel yung pagpapanik ng ating kalooban.
Nadinig ko ba yung awiting kanina? Kung paano ang tagapagligtas natin, ang pastor ng bundok ng Sayon, tayo ang kanyang pinapastulan, tayo ang banal na bayan na pinapastulan niya. Amen po tayo doon. Amen. Sino ba naghain ng pag-ibig sa atin? Di ba yung tunay na pastor na naggayak sa atin ng pagkain, hindi napapanis, tumatagal ito sa buhay na walang hanggan, spiritual bread, church planting, doctrines of Christ, and baptism of Christ. Ito yung tunay na bautismo, yung lahat na may pandinig. Yung ba nangaral si Peter, nung marinig ng mga Jewish yung katotohanan, yung patotoo, sumampalataya, libo-libo. Naunawaan po natin yung doctrines of baptism, hindi tubig. Naunawaan po natin, representative ng salita ng Panginoon Diyos, water of dalisay na tubig, ano po? Naunawaan ba natin yung umigib yung babae sa Samaritana sa balon ni Jacob? Nakita nung babae ang ating tagapagligtas doon. Ano sabi nung, nakalagay doon sa pag-uusap, nung pag-uusap ng Samaritana at nung tagapagligtas natin? Iigib siya ng tubig para wala siyang makuhang pansalok. Kinausap yung babae sa Samaritana, hindi po pwede mag-usap ang Hudyo at Samaritana. Kabawal-bawal sa kultura at tradisyon nila yun. Ako ang tubig, biga ng buhay, ang makainom sa akin ng tubig, hindi na muling mauuhaw pa. So, tingnan niyo, Word of God, kung may representative sa water of living of life. Kaya naman ng babae, nalalaman ko ka na ang Kristo ay manggagaling sa angkan ng Juda. Ano sabi ng tagapagligtas doon sa babae sa Samaritana? Ako nga ang sa'yo'y nagsasalita. Ako nga. O, dinaunawaan ng Samaritana. Nakilala ng Samaritana ang talagang larawan ng Panginoon Diyos na Espiritu at katotohanan. O, dinagalak yung babae sa Samaritana, ay binalitaan na doon sa bayan na nakaharap niya ang tagapagligtas. Ang tinatawag na Kristo na nanggaling sa angkan ng Hudyo. Amen po ba? Amen. Kaya ano nakalagay doon sa 23 to 24? Kinahanap ng ating Ama yung tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya ang tunay na pagsamba ng Iglesia ng Bundok ng Sayon sa Espiritu at katotohanan na hinahanap ng ating Ama. Amen po tayo doon. Amen. Nagigit po ba natin? Ngayon, pag hindi ganito ang pagsamba, malayo tayo sa kaharian ng Panginoong Kristo. Hinahanap na nga ng ating Ama, tunay na mananambat para bigyan natin siya ng nakalulugod na paghahain ng pasasalamat Tapos hindi pa natin i-apply ito. Pero naririnig na natin. Saan natin ipinopokus yung puso't isip natin? Sa material na bagay. Kapag dyan natin ipinopokus, nawawala yan nasisira. Lumilipas yan, namubulok yan. O di katulad din natin, mamubulok din tayo pag hindi tayo dito nag-concentrate. Amen po tayo doon? Amen. Kaya ka ang imbitasyon pinapupunta na tayo sa Iglesia ng Bundok ng Sayon para makipaglinay-linay, para makipagbulay-bulay, maging listeners na tayo, para hindi na tayo malito pa sa huling panahon. Nagpapanik na mga tao Nakita niyo yung mga Iranians, hindi na alam kung saan patungo. Gulo na sila. Ngayon, global itong mangyayaring poverty nito. Kaya nakikiusap yung presidente natin na magtipid tayo sa fuel, magtipid tayo sa paggamit ng supply ng kuryente. Matuto tayo mag-adjust sa pamumuhay natin ngayon.
Dahil talaga malawakan itong pagdurusa ng kahirapan na darating. Kaya yung mayayaman na puro karangyaan ang hinahanap at puro kalayawan, eh sila mabibigatan sa huling panahon. Amen po tayo doon. Amen. Yung mayayaman na hindi marunong magsawsaw ng bagong at kamatis, hindi marunong kumain ng kanin at toyo at asin. Tingnan nyo si Lazarus, namumulot lang ng mumo sa hapagkainan ng mayaman ha. Eh dumating sa hangganan ng buhay ni Lazarus. Saan napunta si Lazarus? Sa piling ni Father Abraham. Eh mayaman. Nandun siya sa pagitan na walang hanggang bangin eh. Ang kinalalagyan ng mayaman eh, sa kabilang buhay eh. Puro init eh. Ha? Ano sabi ng mayaman? Lazarus, ka. Siyaw-saw mo yung dulo ng daliri mo sa tubig at iwisik mo sa akin. Hindi ko na matagalan yung init dito, ka. Hindi siya makatawid sa kinalalagyan ni Lazarus eh. Bakit po? Eh, ang hangganan ay bangin na walang hangganan ng lalim eh. Amen. Kaya sabi ni Lazarus eh, pababain yung bumbakat, sabihan mo mga kapatid ko, nasa babaw ng lupa eh. Dahil hindi na siya makatagal sa matinding init na nararanasan niya doon sa pagitan ni Lazarus at nung mayaman eh. Ipinakikita sa atin sa pagbubulay-bulay natin kung ano ang sasapitin ng mayaman at ng mahirap na nagtiis na nabuhay sa kabanalan, naghintay sa katuparan ng kanyang sinikap at manalig siya sa Panginoon Diyos. Amen po tayo doon. Amen. Kaya hindi naman sa tinatangkilik ang kaligtasan. Hindi sa karangalan, hindi sa posisyon, hindi sa pagsusumikap ng tao ang kaligtasan, hindi sa kinakain. Ano po? Hindi sa pamumuhay natin na nagmamalinis tayo, na hindi tayo nagkakasala sa kapwa-tao natin. Alalahanin natin, buhat sa pasimula pa, biktima na tayo ng pagiging sinner. Kaya nga, nagdusa sa krus ang Panginoong Jesucristo para mamatay yung kasalanan sa pagiging alipin natin ng sumpa ng kasalanan upang kung tayo susunod na dito sa pananalig sa iisang Diyos na tunay, nasasamba na tayo sa Espiritu at katotohanan patay na tayo sa kasalanan at buhay na tayo sa katotohanan. Mga saksi na tayo ng buhay na Diyos buhat sa pasimula na sinasamba natin siya sa Espiritu at katotohanan. Pinapupurihan na natin siya sa kanyang mga gawa. Amen po ba? Amen. Hindi sa gawa natin bilang tao Ano essence nung iisipin natin na pararangalan natin ng Panginoon Diyos? Sa kalooban niya ito inalay sa tao. Amen po tayo doon. Amen. Kaya napakaraming naglitawang pastor ngayon, inangkin yung karangalan ng Panginoon Jesucristo, mataas pa ang posisyon nila doon sa nagpasa ng krus Amen po tayo. Amen. Tingnan yung mga banal na apostol, hindi naman nagpatayo ng mga building para akayin yung mga Hudyo nandun sumamba, kundi nag-evangelize sila. Ano po ang utos sa kanila? Ano ang ordinansa na tinanggap ng mga apostol? Yung anointing nung ibinigay sa kanila ng Panginoong Jesucristo? Humayo kayo at ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Ipangaral Naunawaan po natin? Ito, narinig nyo, pinapangaral ko nga Kung ano ipinangaral ng mga banal na apostol, gayon po rin ipinapangaral. The same, relevant. Na-appreciate po natin. Na-acknowledge po natin. Ano sabi sa kanila? Tumayo kayo at ipangaral ang mabuting balita at bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Siya sa inyo ko hanggang katapusan ng sanlibutan. Di ba yan yung tinanggap na anointing ng mga banal na apostol? The same? Yung nadidinig niyo sa labi ko ngayon? Similarity. Perfect. Nakilala niyo po yung tunay na pagsamba ng Iglesia ng Bundok ng Sayon. Walang ibang Diyos na sinasamba na inanyuan sa pasimula. Walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkaroon man pagkatapos ko.
Ito ho, maliwanag po sa atin yung nadinig nyo na sinabi kay Propeta Isaias. Mismo nga Panginoon Kristo nga, hinanap yung aklat ni Propeta Isaias, binasa dun sa mga Hudyo. Amen po ba? Amen. Amazing! Napaka-marvelous na yung work of God. Di ba dito lang tayo magkakaroon ng pag-asa? Na iniuukit sa puso natin, isinusulat sa isip natin, hindi mawawala sa labi natin yung paniniwala sa angkan at lahi natin. Ito yung blood of Jesus na tinatatak na sa puso at isip natin. Amen po ba? Amen. Silyado tayong lahat. Authentic sa heaven. Recorded sa langit ang pagpupulong ng banal ng bundok ng sayon sa balat ng lupa. O di maliwanag sa sikat ng araw na ipinagkaloob sa akin ang pangalan ng bayang banal ng Panginoong Kristo na pinag-ahalian niya, na pinili niya, na ninasa niyang tahanan at pahingahan ng bundok ng sayon. Mamamahinga siya sa puso't isip natin. Lalabas sa labi natin, pananampalatayang may gawa, buhay na buhay. Nadidinig niyo? Amen po tayo doon. Amen. Who is the giver of salvation? Jesus Christ is the giver of salvation. Amen po ba? Amen. Sa silong ng mga langit, walang ibang pangalan na ibinigay kundi ang pangalang Jesucristo sa kaligtasan ng sinumang sasampalataya at magpapatotoo na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Do you believe that? To all listeners in Christ in the resurrection. Nasa inyong desisyon ito ngayon eh. Tinawag kami na hamak at dukha at musmos at salat sa buhay. Walang posisyon, walang karangalan sa mundong ito. Hamak lang kami. Nakita niyo yung module, ang tagapagligtas eh, bagamat tunay ng Diyos eh. Nagpakababa siya sa piling ng mga tao. Pinaglingkuran niya ang buong sangkatauhan. Hinamak siya, kinutya siya, nilibak siya, ininsulto siya, pinarusahan siya, nagdusa siya ng maraming pinagtiisang pagdurusa para kupkupin yung kasalanan natin bawat isa. Anak ni Jose Carpintero na walang pinag-aralan. Naunawaan natin yung module na ginawa ng tagapagligtas sa isang taong katulad nyo na hamak lang, laging nagkukulang ng kaalaman, ng karunungan, ng unawa. Sino nagbibigay ng who is the greatest provider of our faith and knowledge, wisdom, hope, love, and compassion to others? Look unto Jesus, the author and finisher of our faith, the greatest Savior of our faith, the greatest Redeemer of our faith, the greatest Shepherd of our faith. Ang dakilang pastol na nadidinig nyo sa labi ko, ang presensya ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Na ang lahat ng tuhod ay iluluhod sa pamamagitan ni Jesucristo, na sasabihin si Jesucristo ang iisang Diyos na tunay sa Espiritu at katotohanan. Nadinig niyo po, walang ibang Diyos na nauna sa akin na inanyuan. Meaning to say, God is Spirit forever and ever. Period. Nadidinig nyo yung napaka-legit na reality, naka-engage sa langit, authentic sa langit, naka-engage. Ang pagpupulong ng banal ng bundok ng sayon, ng bunga sa pagkapanganay, na kung ano ang larawan ng panganay, gayon din ang magiging larawan ng mga bunga, kung ano ang larawan ng puno, gayon din ang mga sanga. Pwede bang magkahiwalay? Yung image ng head at yung image ng branch, you and me, that is the branch of Jesus in the resurrection. Iisa lang ang susi natin na patungo sa heaven. Yung katwiran ng patotoo na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan ng pagsamba nating lahat. Iisa din ang daan ng katotohanan para makarating tayo sa heaven.
Iisa lang din ang pintuan sa langit na papasukan natin. Masdan natin si Jesus na siyang gumawa ng matuwid na sakdal na paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Kung saan siya naroon, doroon tayong lahat. Kaya sa muli niyang pagparito, kukunin niya yung sarili niyang pag-aari, isasama niya doon sa kalangitan. Dahil kaya siya umakyat sa langit para ipaghanda tayo ng tahanan sa langit at muli babalik siya sa atin. Amen po tayo ron. Amen. Amen. Kaya nililinis ng Panginoon Jesucristo yung mga ganid sa gobyerno tingnan niyo yung kasalanan na ginawa sa ilalim ng gobyerno. Dito pa lang, nananagot na. How much more sa spiritual na paniniwala kapag hindi natin ito i-apply sa buhay? Hindi pagpabalik na Panginoon Jesucristo. Manginginig tayo ng sobrang kilabot. Ano po? Baka mawalan na tayo ng lakas pagka magaganap na ipagparito niya. Pero doon sa mga maninindigan na walang ikinahiya, na sumasamba sa espiritu at katotohanan, na iniingatan yung patotoo sa puso't isipan, nabubuhay ng payapa at panatag, na binigyan tayo ng mabuting kapalaran at hindi kasamaan. Amen po ba? Hindi pagkatakutan, ibinigay sa atin presensya. Pag-asa na walang hanggan yung ibinigay sa atin Kaya lakasan natin yung loob natin, ano man yung nangyayari sa maraming mga bansa ngayon, kung ano man ang kabuluhan na nangyayari, na kailangan lang maghanap ng bula. Inilagay tayo sa maraming pagtitiisan upang dalisayin tayo. Amen po ba? Amen. Hindi tayo hinayaang mapahamak para ibigin natin at tagdasaan natin ang mga material na bagay sa mundong ito. Binigyan tayo ng pagtitiisan upang dalisayin yung puso at pag-iisip natin, upang mahayag sa labi natin ang buhay na paniniwala na may gawa na narinig nyo sa labi ko, yung tatanggapin natin tunay na espiritu at katotohanan na iisang Diyos buhat sa pasimula ng likay ng langit at lupa at walang ibang Diyos na nauna na inanyuan matapos niyang lalangin ng langit at lupa. Amen po tayo. Amen. Kaya kung meron bang nagtuturo na hindi pinapangaral ang aral na ang Diyos si Espiritu at katotohanan, panahon na para takasan nyo yan. Bulayan natin kung meron bang Savior dyan. Puro pinaasa tayo sa material na bagay, ginagawa tayong kapakinabangan, ginagawa tayong kasangkapan para pagkakitaan. Who is the liar of universal earth? Sino ba sinungaling sa mundo na ibinato rito sa earth? Di ba ang Diablo na tinatawag na Satanas ang andito sa mundo? Ano ginagawa? Dinadaya yung mga tao upang isama niya doon sa pagdurusa sa impyerno dahil hindi na siya nasumpungan ng katotohanan sa kanyang pandaraya Kaya inihagis na siya sa mundo O sino nandadaya ngayon dito? Sino-sino ngayon yung mga nagtuturo na hindi tinuturo ang kalulatian ng Panginoon Diyos na walang ibang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkaroon man pagkatapos ko. Maliwanag na intindido ko na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Do you believe that? Amen. Natidinig niyo ko. Huwag tayong pauhuli. Ingatan natin itong nadidinig natin through break news in the 7th continent all over the nations. Nandito na lang ang pag-asa natin lahat. Andito ang contentment spirit, nandito ang rejoice of the Holy Spirit, nandito ang God is love. That is the spirit of acceptance. Ito ang espiritu ng katotohanan, tatanggapin at paniniwalaan po natin. Amen po ba? Amen. Hallelujah, Ama. Sa dakong ito, buhay na buhay ang pagsamba ng iyong mga panglingkod na hinirang, nahamak at musmus lamang at duka at magmang lamang sa sanlibutan. Pero to God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. The marvelous thy word of God. Hallelujah. Murihin ka, iisang Diyos na Espiritu at katotohanan buhat sa pasimula ng likhain mo langit at lupa. Nakagagalak mo itong nalalabing panahon
na panahon ng pagbibigay na nakalulugod ng pagsamba sa Espiritu at katotohanan sa isang Diyos na tunay na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Amen po tayo doon. Amen. Kaya ano maliwanag na sinasabi? Hipan ninyo ang pakakak sa sayon, magpatunog kayo ng banal na hudyat. Makinig ang lahat ng may pandinig sa lupain ng buong mundo, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit nang dumating, malapit na maganap ang lahat ng hula ng mga banal na propeta. Huwag kung kailan may dumarating na kalamidad, tsaka tayo nagpapakita ng kapaimbabawan sa mundo. Huwag tayong panghuli sa huling panahon. Amen po tayo doon. Amen. Amen. Datapwat si Kristo gaya ng anak ay puno ng bahay niya, na ang bahay niya ay tayo. Kung ating iingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. Amen. Ito, natinig niyo po ito. Datapwat si Kristo gaya ng anak ay puno sa bahay niya. Ang Panginoong Kristo ang head Amen. ng ating pananampalataya, na ang bahay niya ay ikaw at ako. Ikaw ang tunay na iglesia na hinahanap ng ating Ama na sasamba sa Espiritu at katotohanan. Who is the house of God? You and me, that is the house of God. What is the name of house of God? Iglesia ng bundok na sayo na bunga sa pagkapanganay na nakatala sa langit ang pagpupulong natin. Kaya sabi ko kanina, wala na tayo magiging dahilan pa na hindi nahayag sa atin ang larawan ng Diyos na sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan. Jesus Christ is the head of minister of our faith in the resurrection. Amen. You and me, that is the house of God. Maraming nagsipagtayo ng bahay na ang mga nagtayo na hindi kalooban ng Panginoon Diyos ang pagtatayo, lahat ay magsasambulat at mawawasak. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan kundi ang nalalagay na ito ay si Kristo Jesus. Wala nang makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan kundi ang nalalagay na ito ay si Yesu Kristo na isang Diyos na tunay sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Period. Parenthesis. Kaya suriin nyo na yung pastor nyo doon sa mga makakarinig ng paghahayag ng katotohanan ng pagsamba ng bundok ng sayo na nakatala sa langit, naka-engage na sa langit, authentic na sa langit. Naunawaan natin yung authentic sa langit, yung facts na nadidinig nyo sa labi ko. Ipinakilala ng Panginoon Diyos yung tunay na pagsamba ng iglesia ng bundok ng sayo na sumasamba tayo sa Espiritu at katotohanan, na tayo ang hinahanap ng ating Ama sa langit, na nasa balat ng lupa. Tayo ang ipinaghanda ng pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan, na mananagumpay tayo sa balat ng lupa. Naririnig tayo sa kalangitan sa balat ng lupa, namamasdan tayo sa balat ng lupa, namumunting kawan, Amen. nalulugod na mainam ang ating Ama na sa atin ay ibigay ang kanyang kaharian. Do you believe that to all listeners in Christ in the resurrection? Amen. Kaya suriin niyo yung nakakamar sa inyo kung yan ba itinayo ng Panginoong Jesucristo yung pinagsasaligang itinuturo sa inyo. Amen po tayo doon. Amen. Pagka hindi tinuturo ang isang Diyos na Espiritu at katotohanan, panahon na para takasan mo yan. Lumapit tayo sa liwanag ng katotohanan, sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Kaya ang pinaghihiyawan ito in book of Isaiah chapter, ipaghiyawan to sa social media. Ano po nakalagay sa book of Isaiah? Ipaghiyawan. Sa YouTube ito. Amen. Kaya nadidinig nyo yung volume ng paghahayag ko. Talagang open volume. Dahil nasa hula ito, ipaghiyawan sa pinakamataas na dako
Alin ba ang pinakamataas na dako sa uunawain natin? Di ba isa lang? Technology, YouTube. Dito lang maririnig ang tinig ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo na paniniwalaan natin yung mensahe. Na sino bang kukupup doon sa isang hamak na mensahe na dukha, na mangmang sa mundo, na walang karangalan, hindi naman inilagay ang pagsamba sa makarangalan ng pagsamba. O tingnan niyo yung mga nagsipagtayo ng mga antichrist, mga laban sa tagapagligtas, mga dinala sa temporaring pagsamba. Ang pagsamba ay sa mga bagay na di nakikita ang pagsamba upang tayo ay magkaroon ng katiyakan sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng ating pamilya. Saan dinaya ni Satanas sa pasimula ang tao? Sa bunga ng kahoy, sa gitna ng paraiso. Na virus lahat ng tao. Sino ang nagpapalaya? Isa lang, ang prinsipe ng kapayapaan na maghahari sa bundok ng Sayon. Sa bawat individual na iglesia na madidinig ang tinig ng tagapagligtas, iuukit niya sa puso't isip natin ang hula ng mga banal na propeta, isusulat sa isip natin, hayag sa labi natin, sa angkan at lahi natin, hindi mawawalay sa alaala natin ito. Amen po tayo. Ano sabi sa atin? Sa muli niyang pagparito, kukunin niya tayo at isasama niya tayo sa kalangitan. Dahil ipinaghanda tayo ng tahanan sa langit. Tayo ang nasa balat ng lupa na naghihintay at nagdiriwang na inaalala natin yung kaluwalhatian, magandahang loob niya at kabutihan loob niya sa iyo at sa akin. Amen po tayo doon. Amen. Who is the head of our faith? Walang ibang makapagtatayo ng pinagsasaligan kundi ang nailagay na ito ay si Kristo Jesus. O nadidinig niyo yung pinagsasaligan na itinuturo ko ng pinagsasaligan ay ang tagapagligtas natin. Amen po tayo doon. Amen. Nararamdaman natin yung presensya ng Holy Spirit, yung karunungan ng tagapagligtas natin. Nararamdaman niyo yung paghahayag ko ng katotohanan sa social media. May katiyakan tayong lahat sa pag-asa at kaligtasan ng kaluluwa natin. Amen po ba? Amen. Kung saan naroroon ang tagapagligtas, masusundan natin yung kinaroroonan niya. Ano sabi niya sa iyo at sa akin? Ako ang daan at katotohanan. Walang makakarating sa kinaroroonan ko kundi sa pamamagitan ko. Ay po pwede bang bypassin ang pangalan ng Jesucristo at dumiretso tayo sa Ama? Ano sabi doon sa Matthew 7:21? Nagmalaki pa yung mga nasa eksena ng pag-uusap eh. Yung nilalaman doon sa konsepto, ng verse. Panginoon, kami po'y nangaral, nagpalayas ng diablo. Kami po'y nagpagaling sa pangalan mo. Ano sabi ng tagapagligtas? Umalis kayo sa harapan ko, mga lahi ng mga lapastangan. Kundi yung lamang sumusunod at gumaganap ng kalooban ng aking Ama sa langit. Di wala pa ng bayo yung mga nangaral na ginamit ang pangalan ng tagapagligtas. Hindi naman sinampalatayanan ng ating tagapagligtas. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo, ang nakakita sa akin, nakakita sa nagsugo sa akin eh. Ang naniniwala sa akin, naniniwala sa nagsugo sa akin. Amen po ba? Amen. Ano larawan ng nagsugo sa tagapagligtas? Kaya ano sabi ng tagapagligtas, ako at ang Ama ay iisa. One true God, one Spirit. Amen po tayo doon. Amen. Pwede bang lagyan natin ng denomination nito? Ay bawal dagdagan ito, bawal bawasan. Ang magdagdag nito, dadagdagan ng salot sa buhay. Ang magbawas, hindi na makakaunawa sa puno ng kahoy ng buhay. Who is the head of our faith? Jesus Christ is the head of our faith. Kaya ang liwanag eh, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Wala pa'y langit at lupa, nandoon ay pinagsasaligan sa pasimula eh, nandiyo si Espiritu. Amen po ba? Amen. To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Break news through social media. Consistent program. Consistent content. Consistent concept. Hanggang sa maganap ang hula ng mga banal na propeta. Naunawaan po natin yung nangyayari globally, all over the nations in the 7 continents.
Kaya huwag tayo magpanik kung ano man yung nangyayari kaguluhan sa buong mundo. Manatili tayong tapat sa paniniwala sa isang Diyos na tunay, sa Espiritu at katotohanan. Naunawaan natin yung revivals, naunawaan natin yung restoration. Tayo ang in-restored eh. Tayo mga churches na righteous eh. Amen po ba? Amen. Kaya nga, ano nakalagay doon sa prophecy ni Propeta Daniel, sa Book of Daniel, ang kaharian eh, hindi na mawawasak eh, hindi na matitinag, hindi na magagalaw eh. Mamamalagi na hanggang wakas ng lupa eh. O di marami pa na mawawasak na mga organisasyon na religious group. Amen. Dahil ang banal ng bundok ng sayon eh, may hula na hindi matitinag, hindi mawawasak. Mamamalagi na paghahari ng tagapagligtas sa bundok ng sayon. Saan pupunta ang lahat ng mga may pandinig upang sumamba sa isang Diyos na tunay, sa Espiritu at katotohanan, sa pangalan ni Jesucristo, sa bundok ng sayon, here in the Philippines. Napapalibutan ng pulo ng mga dagat, 7,000 more than islands, sa silangan, sa sikatan ng araw. Kaya ang minamahal nating bansang Pilipinas, ang perlas na silanganan, katangi-tanging bansa ito sa buong mundo. Kaya titingnan at irerespeto ng mga bansang malalaki ang bansang ang Pilipinas na slave country. Sino magre-raise up ng slave country ng Pilipinas? Jesus Christ is the Almighty God. Dahil dito siya luluwanatiin at sasambahin sa pulo ng mga dagat ng tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan. What is the name of Kingdom of God? Iglesia ng bundok ng sayo na bunga sa pagkapanganay ang pangkahalatang pagpupulong na nakatala sa langit. Amen po tayo doon. Amen. Hindi bago yung bundok ng sayon sa panahon ni King David at panahon ni Hari Solomon. I-research ng mga vlogger ito. Consistent program po ito. Hindi literal itong building. Hindi literal na bundok ito. Namihasa na lang tayo sa mga bagay na temporary ng mundo dahil maraming ipinatayong mga temporary building na ninanasa natin, na doon natin sinasamba ang Panginoon Diyos na haka-haka. Tignan niyo yung katapatan, pag sinamba natin ang Panginoon Diyos sa Espiritu at katotohanan, mararamdaman natin yung presensya ng pagiging tapat natin eh. Amen po ba? Amen. Kaya tignan niyo, ang sabi ng unawain natin, bulay-bulayin natin, ang sabi ng Panginoon Diyos eh, hindi siya tumataan sa gawa ng kamay ng tao eh. Saan siya tumatahan? Sa loob ng tao, sa loob ng puso ng tao. Di ba sa puso at isip natin mananahan ng Panginoong Jesucristo? Lalabas sa labi natin ang Diyos Espiritu at katotohanan. Hayag sa labi natin na may gawa yung pananampalataya natin. Hayag sa social media. Tingnan niyo nagkakailangang larawan ng Diyos na di nakikita sa pagsamba. Ayaw nilang papurihan. Ayaw nilang ihayag sa labi nila na ang Diyos Espiritu at katotohanan. Kung ano-ano mga pandaraya at mahika ginagawa. Dinadaya yung puso ka lang malay. Pinagkakakitaan yung mga taong dinadaya. Pinipigilan na huwag makikinig sa mga aral ngayon sa huling panahon. Pero sila ang nangangaral na kinakaila ang iisang Diyos na tunay sa Espiritu at katotohanan. Ang daming pastor na ganyan. Ang kaganda ng karangalan, mataas pa nga ang posisyon sa tagapagligtas eh. Hindi naman sila nagpasa ng kasaysayan ng nakasulat sa banal na kasulatan. Yung mga apostol, hindi nagpatayo ng building, nangaral sila, nag-evangelize sila. Eto tayo ngayon. Tayo mga remnant church, tayo ang nalalabi ngayon. Amen po tayo ron. Amen. Naunawaan natin yung paninindigan, yung katapatan. Si Timoteo, walang ikinahihiya, nagpapatotoo si Timoteo, naninindigan si Timoteo. Walang ikinahihiya. Nagpapatotoo siya ng pagsamba ni Timoteo, Espiritu at katotohanan ng Panginoon Diyos. Nabasa niyo yan sa Aklat ni Timoteo. Saan siya humihingi ng karunungan? Sa pangalan ni Jesucristo.
Kaya nga, mga hindi na tayo mga taga-ibang lupa at mga manlalakbay. Hindi na tayo mga taga-ibang lupa, kundi kayo'y mga kababayan na nakasama ng mga banal at sambahayan ng Diyos. Naunawaan po natin, hindi na tayo, kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa, hindi na taga-ibang lupa yung kalagayan ng bundok ng Zion, Amen. kundi bahagi na tayo ng sambahayan ng Panginoon Diyos, na kayo'y mga kababayan na nakasama ng mga banal at sambahayan ng Diyos, na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang Pangulong bato na panulok, sapagkat itinayo ng Panginoon ng Zion siya napakita sa kanyang kaluwalhatian. Ang liwanag po kung sino nagtayo ng bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. O di, panukala, pinaniniwalaan natin na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Di ba nahayag Sa ikatlong araw, nahayag ang larawan ng pagka-Diyos ng isang Diyos na tunay na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat ito ang minanaman ng kasulatan, narito aking inilagay sa Zion ang isang batong panulok na Pangulo, hirang itinalaga, at ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Amen. Maliwanag po ba? Amen. Ang sumampalataya sa ating isang Diyos na tunay na si Kristo Jesus sa Espiritu at katotohanan, hindi na mapapahiya. Wala nang kapangyarihan ng salot. Wala nang kapangyarihan ng masasamang mandalayang makakaral. Na-identify na natin yung mga sinungaling na makakaral ngayon. Amen po ba? Amen. Naunawa natin yung discerning spirit. Makikilala natin yung mga huwad na mga pastor ngayon. Bakit naging huwad? Hindi naman nasumpukan ng kasinungalingan yung patutuon na pinakilala ng Panginoon Diyos yung pagka-Diyos niya sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Kanino mong pangalan wala na tayong paniniwalaan pang ibang pangalan, kundi sa pangalan ni Jesucristo masusumpungan natin yung tunay na kaligtasan ng ating kaluluwa. Amen po ba? Amen. Kaya makikilala natin yung mga huwad na nangangaral ngayon Ginamit siya kapakinabangan yung pangangaral. Ginamit siya karangyaan. Ginamit siya kapakinabangan. Amen po ba? Amen. Ang sakit nito doon sa mga nagkaila sa larawan ng Diyos na sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan. Kailangan lang mangyari ito. Amen po ba? Hindi nasumpungan yung katwiran ng Panginoon Diyos na binahid sa puso't isip natin Hindi nasumpungan ng kasinungalingan, inihayag ng Panginoon Diyos yung pagka-Diyos niya Pakibasa po natin yan para marinig ng mga listeners na yung reference. Para maliwanagan natin na maraming huwad na nagtuturo na hindi inihayag ang larawan ng Diyos na sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Kaya nga, pinasisinungalingan pa nila yung naghanap na nasulat sa banal na kasulatan sino mananagot? Ito, pananagutan ngayon ng mga huwad na nangangaral ngayon. Pinagpalit sa pila. Di ba nakakahabag itong mga pinagpalit sa pila. Ang daming lumitaw na hudas ngayon. Kaya magsasambulat ang mga bitukan ng mga nangangaral na ikinaila ang larawan ng Diyos na di nakikita, nasasambahin ng tunay ng mga iglesia. Hello, people of God. Amen. Ngayon, naunawaan natin kung paano magkaroon ng spiritual warfare, nagkakaroon na ng digmaan ng paniniwala sa buong mundo. Ito na yung talagang nangyayaring katotohanan na mangyayari ngayon, digmaan ng mga bansa. At ito rin yung huling panahon na nagkakaroon na ng digmaan ng paniniwala sa buong mundo. Para matira yung talagang lumunting kawan. Maglilinis ang Panginoong Jesucristo sa huling panahon. Siya lang ang may kapangyarihan. Linisin ang lahat ng hindi makikipag-ugnayan
Yung hindi makikiisa rito, maiksi lang ang magiging lakad. Pero lahat na mananatiling tapat, pinagkalooban na ng kaligtasan pinagkalooban na ng tagumpay. Naadawaan po natin, kaya kabiling-bilinan sa atin kung hindi dala-dala ang aral na ito huwag tayong makipag-entertainan Ngayon, natitinig natin, gamitin natin yung 2 John chapter 1 verse 9 po ba? Nakalawaan natin, sino bang nangangaral at hindi ganito, ang aral na ipinapangaral, huwag nating dinggin. Huwag tayo makiisa. Ngayon, kung natitinig natin yung aral na ang Diyos sa Espiritu at katotohanan, pinananahanan tayo ng Ama, gayon din ang anak. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya napakadakila nitong huling panahon na isineperate na ng Panginoon Kristo yung pagpupulong natin Kaya yung okasyon ng bundok ng sayon everlasting occasion ito hanggang sa maganap na yung hula ng mga banal na propete. Kaya magiging mga nakikinig ngayon at hindi magiging tapat sa pakikiisa, sa isang Diyos na tunay, sa Espiritu at katotohanan, mawawala pa sa isang iglesia. Amen po ba? Sila mag-aalis. Aalisin ng Panginoong Kristo yung hindi karapat-dapat. Pero ito, tiniis ng Panginoong Kristo yung panukala na ginaganap natin. Tapos tayo naman, ayaw natin pagtiisan nito. Ayaw natin maging tapat dito. Ang regalo nito buhay na walang hanggan. Hindi na natin mararanasan dito hindi na natin mararanasan sa langit yung mararanasan natin sa mundong ito. Kaya nga, hindi na tayo mga taga-ibang bayan pa Kundi kababayan na tayo ng mga banal sa langit Amen po ba? Amen. Sa langit, wala nang babayaran tubig Sa langit, wala nang bibilin pang mga pagkain kinakain natin sa physical kundi ang inihanda na sa ating pagkain buhay na walang hanggan na. Ito na yung salita natidinig nyo na sa labi ko Amen. Buhay na buhay ang pananampalataya. Narinig nyo sa social media, sa 7 kontinente, sa buong mundo. Sa isang dukha at mangmang na kalagayan ko at dukhang kalagayan ko na walang karangalan sa mundong ito, may pumapailang lang sa kalawakan ng sa kalangitan sa buong mundo ang tinig ng ating tagapagligtas na nadidinig ng lahat ng may pandinig Kaya common sense, unawain natin ito ngayon. Amen po ba? Amen. Huwag tayo manangan sa mga bagay na temporaryong bagay, hindi tayo kayang iligtas niyan. Nakita niyo yung Iran, pasabugin yung pabagsakan ng misil, walang ginawa yung mga Iranian, kundi magtakbuhan sa labas ng karsada, naghihiyawan sa matinding takot. Hello? Amen. Kung gusto natin ang buhay na walang hanggan, manatili tayong tapat dito sa tinig na nadidinig nyo. Paniwalaan at tanggapin natin na ang Panginoon Diyos Espiritu at katotohanan. At nadinig nyo naman sa aklat ng Genesis chapter 1 verse 2 na ang Diyos makikilala natin na nasa ibabaw siya ng tubig na ang nature ng Panginoon Diyos Espiritu siya. Na pumapaibabaw siya sa tubig, pumapailang lang sa kalawakan ng sa kalangitan, na sa pamamagitan ng salita, nakita natin na nagkaroon ng anyo ang buong sangkatauhan. At sa pamamagitan din ng salita, inilalapit tayo sa presensya ng Panginoon Diyos, buhat sa pasimula ng likha niya ang langit at lupa, na sa pamamagitan ng Jesucristo, walang ibang pangalan, ibinigay sa silong ng mga langit sa kaligtasan ng lahat ng may pandinig. Amen po ba? Amen. Kaya sabi sa atin, eto, maging dito sa minamahal natin bansang Pilipinas, na dito nagaganap ang pagsamba ng tunay na sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Yung presidente natin, napakalalakas ng mga oposisyon, nagsasama-sama na yung malalakas na mga lumalaban sa leader ng gobyerno natin. Hindi na yun, bakit hindi nila maibagsak? Pero silent lang yung presidente natin, binabypass lang yung lahat ng issue. Ano nakalagay sa Roma chapter 13 verse 1?
Itinalaga ng Panginoon Diyos yan eh. Magpasakop tayo sa itinalaga na namumuno ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Tignan nyo, sa pamumuno, sa 17th President, sa kanya nagaganap ngayon yung wealth ng Pilipinas na naglilitawan yung wealth eh. Saan nakatingin na maraming bansa ngayon? Sa bansang alipin eh. Sa bansang hindi kagalang-galang. Sa bansang hinahanap ng malalaking bansa. Darating yung kalooban ng Panginoong Diyos sa bansang Pilipinas eh. Maraming bansa na magiging foreigner sa bansang Pilipinas eh. Hindi ligid sa inyong pandiling na meron na tayong pagkukunan ng resources ng mina ng oil, ng hydrogen, ng deuterium, na pilit ibinabagsak ng mga oposisyon at nagsasama-sama sila para ibagsak. Eh may nagtalaga dyan. Kung pwede ba natin labanan yung nagtalaga? O saan bumuberte kay Hiyan? Doon sa mga oposisyon. Balikan natin yung pagpapasa ng ating tagapagligtas upang tumusin tayo sa ilalim ng sumpa ng kasalanan. Di ba marami ding oposisyon? Ano nangyari doon sa oposisyon? Maging si Judas na ibinenta ng 30 pilak yung kasaysayan. Ano nangyari? Nagbinte. Sumambulat ang bituka. Inuluman lahat yung bituka. Pinagpalit sa pilak yung kasaysayan na walang hanggang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo sa mundo. Nasaan yung mga oposisyon? Sa panahon ng pangangaral ng Panginoong Jesucristo. Di ba wala na silang script? Nawala sila yung mga oposisyon ng mabuting balita. Sinawala ng Panginoong Jesucristo yung mga oposisyon eh. Nung ginagawa niya yung Holy Scripture eh. O ngayon din, isasawala din niya yung mga oposisyon, yung mga sumila ng kaluwalhatian ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Nagsilitawan na yung mga kasuklam-suklam ngayon, yung mga karumal-dumal, yung mga sinungaling ngayon, naglitawan na. Sinisira ang kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo ngayon. Nangangalat, ikinakaila ang larawan ng Diyos na di nakikita na sasambahin ng tunay na iglesia. Saan niya nadinig ngayon ang tunay na pagsamba? Sa iglesia ng bundok na sayo na bayang banal na inibig at sinikap niyang itayo na ipinaganda niya ng tahanan sa langit. Saan nakatayo ang kordero na ipinakita kay Apostol Juan sa pulo ng Patmos? Sa bundok ng sayo na nakatayo ang kordero. At naging tayong nalalami ngayon, nakapupuna ng 144,000. Naunawaan po natin, may iba bang kawan? Di ba isa lang ang pangalan ng kawan na pinagaharian ng Panginoong Jesucristo, bundok ng Sayon? Or the same feathers flock together. Amen po tayo doon. Amen. Pwede bang maiba yung mahaluan yung kawan ng ibang balahibo? The same feathers flock together. Amen po ba? Amen. Isa lang ang pinagaharian ng kordero. O saan siya mag-ahari ngayon? Sa puso't isip ng nakakarinig. Kaya tapat nating sasampalatayanan ng sinasamba nating tunay na Diyos Espiritu at katotohanan, buhat sa pasimula. Wala nang ibang Diyos na inanyuan, buhat sa pasimula ng likhain niya langit at lupa. Amen po tayo lang. Amen. Ang daming ginawang kababalagan ni Satan sa huling panahon eh. Saan ginagamit ng salitang persona? Ginagamit itong salitang persona sa tao eh. It's a person. Di ba? Nakikita natin. Persona, tao. Ang mag-espiritu pwedeng gamitan ng persona? Hello? Eh, invisible nga, spirit nga eh. Eh, ba't gagamitan natin ng persona, espiritu? Eh, doon pa lang. Doon pa lang.
pananagutan na natin sa isang Diyos na tunay ito sa Espiritu at katotohanan pag ginamitan natin ng persona yung Espiritu. Amen po ba? Amen. God is invisible eh. God is Spirit. Pwede pa natin gamitan persona ang iisang Espiritu at katotohanan. Kaya nakalagay dito, walang Diyos na inanyuan na una sa akin. O magkaroon man pagkatapos ko, ginagamit yung salitang persona sa nakikita natin. Ano nakalagay? Walang ibang Diyos na inanyuan na una sa akin. O magkaroon man pagkatapos ko. Hindi po pwedeng gamitan ng salitang temporary ang larawan ng Diyos sa sinasamba ng bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. To God be the glory, Father God, the Almighty God, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Hallelujah. Purihin ka, Ama, sa lahat ng dako ng silong ng panig ng langit hanggang sa wakas ng lupa, hanggang sa kalalim-laliman ng tubig ng karagatan at kalalim-laliman ng lupa na aming nilalangaran. Na sa pangalan ni Jesucristo, ang presensya mo, patuloy na sumasa amin ang iyong kapangyarihan ng iyong banal na kalooban. Nadinig niyo po, walang ibang inanyuan na nauna sa akin o magkaroon man pagkatapos ko ha. Pagkatapos niyang gawin ang lahat ng mga bagay, walang inanyuan na nauna sa akin o magkaroon man pagkatapos na likhain niya ang langit at lupa. Kaya itong huling panahon, pangingilin at pagsisisi at pamamahinga na ng kaluluwa natin ipinamumuhay na natin yung pamatok, yung katuwiran ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula hanggang wakas ng lupa, hanggang sa maganap na yung pagparito ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Ano ang aming nabilinan sa atin? Sa maraming huwad na nangangaral ngayon, huwag nating i-entertainin Amen po ba? Amen. Kapag hindi ipinapangaral na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan, mga antikristo na po ito. Ngayon, eto, nadidinig natin yung pinapangaral ko na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Nasa ilalim ng katuparan ng hula ng mga banal na propeta at patotoo ng mga banal na apostol. Sumasa atin ang anak, gayon din ang ating Ama sa langit. Amen po ba? Perfect! Amen. Kaya ano sabi sa ating lahat? Bilang mga listeners, bilang mga visitors ng Panginoong Jesucristo na nasa balat ng lupa, na tayo ang pinaghanda ng pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan, na pinatawad tayo bawat isa, nilinis ang maruming budhi natin, mapasa atin ang kaharian dito sa lupa. Di ba napasa atin yung katwiran ng ating Panginoong Diyos sa pangalan ni Jesucristo na nagpapatotoo tayo na iisang Diyos na tunay sa Espiritu at katotohanan ng pagsamba natin na nakalulubod na hain, nabunga tayo sa pagkapanganay. Amen po ba? Amen. Nagbabantay tayo ng katuparan magaganap sa lahat ng mga bagay na isasagawa ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo sa huling panahon. Amen po ba? Amen. Kaya lagi tayo maging mapanalanginin. Ano po? Kaya lagi natin panalangin yung pagiging leader ng ating presidente sa paghahandle niya ng Republika ng Pilipinas. Amen po ba? Amen. Dahil para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino yung kanyang pamumuno. Dahil kung hindi niya gagawin ng mabuti sa sambayan ng Pilipino, pananagutan niya sa isang Diyos na sinasamba natin sa ating bansang Pilipinas. Kaya yung mga oposisyon, sila rin ang malulugi sa huli. Bakit po? Merong inagtalaga sa presidente ng Pilipinas sa perlas na silanganan Bakit po ba perlas na silanganan? Magniningning ang Pilipinas sa karangalan. Amen po ba? Amen. Kaya lupang hinirang perlas na silanganan Kaya magniningning ang bansang Pilipinas sa karangalan Ihilip up ng Panginoong Jesucristo ito sa buong mundo Gagalang na maraming mga bansa ang bansang Pilipinas na dating hindi respeto at ginagalang Ngayon igagalang na maraming mga bansa ang bansang Pilipinas at maraming mga
foreigners na magpupunta sa Pilipinas at magsisipagtrabaho dahil dito na natutupad ang wealth ng bansang Pilipinas na talagang ibinibigay na ng Panginoon Diyos yung wealth ng bansang Pilipinas upang ipakilala niya sa maraming mga bansa na igalang ang bansang Pilipinas dahil dito magaganap ang pangako na luluwalhatiin ng Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa ng tunay na mga iglesia na sasamba sa Espiritu at katotohanan na matagal na tayong hinahanap ng ating Ama na tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan ng mga saksi na iisang Diyos na tunay ang sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Amen po tayo ron. Amen. Kaya nakagagalak pong magbantay at maghintay, nakagagalak na itong ibinigay sa ating huling panahon katangi-tanging pagdiriwang, ano po, buhay na buhay ang okasyon ng pagdiriwang natin na ang nag-assembly ng pagdiriwang natin yung ating Savior. Amen po ba? Amen. Yung author ng paniniwala natin, yung minister ng ating paniniwala, yung head ng paniniwala natin, who is the sanctuary of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Mga tao yung sanctuary, yung pahingahan Amen po tayo ron. Amen. Tayo sanctuary. Who is the minister of sanctuary? Jesus Christ is the minister of sanctuary. Nakalagay yan sa Hebrews chapter 8 verse 1 po ba? Hindi tao nagtayo ng sanctuary, kundi ang paniniwala ng tunay na iglesia ang Diyos yung Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Upang maging kawangis tayo ng Panginoon Jesucristo sa muli niyang pagparito, ang paniniwala natin ang Diyos yung Espiritu at katotohanan para tayo maging katulad niya. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Purihin ka, Ama, sa pagtatanyag namin ng kaaya-ayang kaluwalhatian at kagandahang loob mo. Sa pangalan ni Jesucristo sa lahat ng may pandinig, na common sense ko ang pagkilala, ang pagtanggap sa isang Diyos paniniwala. Amen po ba? Amen. Kaya nonsense kung hindi natin ito ikabubuhay lahat ng pagsusulikap natin sa mundo, nonsense Dahil ito, kung nasan yung ating pag-ibig, kung nasan yung ating puso't pag-iisip, kung nasa material na bagay, lilipas lang yan. Ngayon, kung nasa aral ng tagapagligtas at nasa Ebanghelyo, ang paniniwala natin, ang Diyos yung Espiritu at katotohanan, di forever and ever din ang kalagayan natin pagtaganap ng lahat yung hula. Amen po ba? Amen. Naniniwanagan po ba natin kung paano forever and ever na ang magiging larawan natin kapag nagunap na yung sinabi sa mga banal na propeta? Kaya magsasambulat at ang lahat ng organisasyon pagdating sa paniniwala, ngunit ang banal na mundong ng Zion, hindi na magwawakas Amen po ba? Amen. Hindi na muli pang magigiba at hindi na magsasambulat pa. Still na magniningning na. Tignan nyo, kaya ang Pilipinas, unawain natin, kaya ang bansang Pilipinas, perlas na silanganan, magniningning ang karangalan ng bansang Pilipinas, Amen po ba? Amen. Hindi nyo ba na-obserbahan sa pamumuno ni Presidente Bongbong Marcos? Ang titindi ng mga bumabati ko sa kanya, mga bilyonaryo. Pero nasaan yung mga bilyonaryo? Nasaan yung mga powerful politician? Ano kahalili? Kahiyan. Kung pwede mag-gibain nila, may nagtalaga dyan. Ngayon, magpasakot tayo para tayo maging papapala ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Ito yung ambag natin sa Republika ng Pilipinas. Itinatanyag natin ang iisang Diyos na tunay na sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan. Dito matutupad ang propesiya sa pulo ng mga dagat sa sikatan ng araw. Luluwalhatiin ang iisang Diyos na tunay na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Amen po tayo ron. Amen. Tignan niyo yung mga nagdidinay ng kaluwalhatian ng Panginoong Heso Kristo ngayon. Parang sinipiran ng mga labi. Sang-ayon kayo ron? Amen.
Nakita nyo si Juan, naka-YouTube. Yung sikat na sa Davao, itilis na lahat yung kanyang ari-arian. Sino nag-preach? Gobyerno. Ano pa magiging haypo niya? Ano pa magiging buhay? Yung mga senador na mga diktado ng kaso, di ba pinipris na rin yung kanilang mga account, yung mga bank account? Dito pa lang sa gobyerno, nagdudusa na. Unawain natin. Paano kung paparito ang Panginoong Jesucristo? Ano ang mangyayari doon sa mga nagkaila sa isang Diyos na tunay sa Espiritu at katotohanan? Sa isang patay pwedeng mangyari na alisin na sa kanila yung kalakasan nila dyan. Amen po tayo ron. Amen. Sino ba bumubuhay at sino nagbibigay buhay? Sino pumapatay at sino bumubuhay? Di ba isa lang ang pangalan na magbibigay sa atin ng makapangyarihan na namamahala sa atin at nagpapastol sa atin? Kaya yung bagong awitin ng bundok ng Zion napakadakina Ang bayang banal. Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon. Di po ba? Hinirang ang bundok ng Zion na bayang banal. Ibig sabihin, mga man of God ito. Hindi temporaryong bundok ito. Naunawaan po natin yung grammar. Kaya tayo, hindi makaunawa Dinaya tayo sa material na bagay Nagising tayo sa magagandang palamuti ng mundo, ano? Kaya halos bulag na bulag tayo pag nadidinig natin yung katotohanan Sino lang ba may kapangyarihan para magmulat ng pagkaunawa natin? Di ba, isa lang ang pangalan na isinuko sa silong ng mga langit na sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan na magbibigay ng unawa natin bawat isa. Siya lang ang magbibigay ng pandinig natin para magising tayo sa katotohanan. Amen po ba? Amen. Kaya sino man yung mga may pandinig na hindi tayo makikipag-unite dito, hindi tayo makikiisa dito, nasa inyong lahat ang kalayaan at karapatan. Hindi kami tinawag para mag-vlog kami, para kami ay maging sikat, kundi tinawag kami, that is messenger, na ipahayag ito sa mundo upang wala na maging dahilan lahat na may pandinig na hindi natin nadinig ang tunay na pagsamba sa isang espiritu at katotohanan na that is the witness of God. Amen po ba? Amen. Nadinig nyo may reference kung paano ako maging saksi? Amen. Ito, nabasahin ko sa inyo. Kaya tayong lahat, iniimbitahan para saksihan natin ang sasambahin natin isang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Ang liwanag Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Maliwanag po? Amen. Lahat ng magsisisamba sa pangalan ni Jesucristo kailangan magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Kung hindi natin sasambahin, magaganap pa natin yung tungkulin natin para parangalan natin ng Panginoon Diyos kung hindi natin siya kikilalanin. Hindi din niya tayo kikilalanin. Pag ikinahiya natin siya sa maraming tao dito sa mundo, ikahihiya rin tayo sa langit. Amen po tayo ron. Amen. Dito pa lang, may equivalent na yung application natin. Amen po ba? Amen. Kaya ano sabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias? Yung hula, naganap sa sayo, no? Kayo'y aming mga saksi, sabi ng Panginoon. Sino nagsabi? Sino nagsabi sa iyo at sa akin? Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon. At aking lingkod
na aking pinili upang inyong malaman at magsipaniwala kayo sa akin at inyong matalastas at mapag-unawa na ako nga walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkaroon man pagkatapos kong lalaki ng langit at lupa. Walang ibang Diyos na limalang ng langit at lupa na nauna sa Panginoong Diyos na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Walang inanyo ang Diyos noong una. Kaya ay pinagbabawal na huwag tayong sasamba sa anumang mga bagay sa ilalim ng silog ng mga langit sa mga inanyuan. Ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Kaya kabawal-bawalan na huwag tayong sasamba sa anumang bagay na mayroong inanyuan dito sa mundo. Kaya ang tunay na pagsamba sa Espiritu at katotohanan, ang Diyos ay Espiritu po. Amen po ba? Amen. Period. Tignan niyo, mga banal na apostol, nagpakilala. Tignan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga, hipuin ninyo ako at tignan sapagkat ang isang espiritu ay walang laman, walang mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Maliwanag po? Tignan nyo, nagpakita sa mga banal na apostol ng Cordero Ano sabi ng Panginoon Diyos doon sa kanila sa pangalan ng Jesucristo? Tignan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga. Hipuin ninyo ako at tignan sapagkat ang isang espiritu ay walang laman at mga buto gaya ng inyong nakikita sa akin. Amen po tayo doon. Amen. Kaya nga, napakaliwanag nung ating ginaganap sa dakong ito sa isang katawa-tawang pagsamba. Ano po? Tignan nyo naman, nagniningningan ng pagsangga. Wala palang value. Walang effort. Naunawaan natin kung paano natin i-edit at i-evaluate yung may effort na pagsamba at katiyakan na pagsamba na ang bundok ng sayo ni kababayan ng mga banal sa sangkalangitan. Amen po tayo ron? Amen. Na walang inanyuan nauna sa Panginoon Diyos ng likhay niya langit at lupa na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Period. Amen po? Amen. Kaya sa pamamagitan ng tao si Jesucristo, nahayag ang larawan ng pagka-Diyos ng tunay na Diyos na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Amen po tayo ron? Amen. There are three that be recorded in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Nakarecord sa langit yung pagsamba ng bundok ng sayo sa balat ng lupa. Amen po ba? Nakatala sa langit, oh. There are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one Spirit. Jesus Christ is the Almighty God. Amen po ba? Amen. Kaya saksi tayo ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Amen po ba? Di ho ba't comfort tayo? Nakagagalak? Inaaliw tayo ng Espiritu ng mga aliw? Puspos tayo ng pag-asa? Dahil siya ang nagpakilala, siya ang gumawa ng lahat ng mga bagay na ipinauunawa sa atin yung ginawa niya, bawat isa. Amen po ba? Amen. John chapter 14, verse 26. Ano sabi ron? Diba? Sabi ng Panginoon Jesucristo, ako ang gumawa ng lahat ng mga bagay na ipinaalala ko sa inyo. Amen po ba? Amen. Kaya nakagagalak po. Nararamdaman niyo yung presensya na kasama natin ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo na hindi natin nakikita. Ano sabi ng Panginoon Jesucristo? Ako ang gumawa ng lahat ng mga bagay na ipinapaalala ko sa inyo Amen po ba? Nararamdaman niyo ba na kasama natin yung tagapagligtas natin sa dakong ito? Dalawa o tatlong nagkatipon, sumasa ating kalagitnaan. Amen po ba? Amen. Ano sabi sa iyo at sa akin? Ako ang gumawa ng lahat ng mga bagay na ipinapaalala ko sa inyo Sumasa inyo ako. Amen po ba? Amen. To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Naikiklik natin yung presensya, yung Holy Spirit, sumasa atin siya.
tingnan niyo, walang presensya. Magaganda kalagayan, magaganda, mararangan ng dagat, pero nonsense pala. Wala palang value pag in-evaluate natin. Amen po ba? Pero tingnan niyo ang bundok ng Zion, evaluate natin Genesis up to Revelation. Comfort tayong lahat eh. Amen po ba? Mapangahawakan natin yung hope eh, yung love, yung joy, na talagang yung pagdiriwang natin sa balat ng lupa eh, tayo ang magiging pinakatanda at tanda ng kababalaghan dito eh. Isaiah chapter 8 verse 18. Tayo ang ginawang pinakatanda at magiging kababalaghan dito sa lupa na buhay ang pagsamba ng pananalig at pananampalataya natin. Amen po ba? Tayo ang nagtataas ng katwiran ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na saksing tapat sa pagkabuhay na maguli na isang espiritu at katotohanan na sinasamba nating lahat eh. Amen po tayo doon. Amen. So ano ang bilin sa atin? Pagdating sa Revelation, magpo-closing na po ako. Kaya po kami nagpapasalamat sa lahat ng mga listeners na nakakarinig ng paghahayag at pagtatanyag ng kaluwalhatian at kagandahang loob at kabutihang loob ng ating tagapagligtas na si Jesucristo na sinasamba natin siya sa espiritu at katotohanan. Ano po sinabi sa aklat ng Revelasyon na ipinakita kay Apostol Juan na magaganap sa huling panahon na nangyayari na sa atin ngayon ito? Mapalad ang sino mang gaganap ng aklat ng hula na ito, mapalad ang sino mang nakarinig ng aklat ng hula na ito, na maglilingkod tayo sa isang Diyos na tunay sa espiritu at katotohanan, mga saksi tayo ng Panginoon Diyos, buhat sa pasimula hanggang sa kawakasan. Ano po? Amen po ba? Na nakatala na sa langit ang reception, nakatala na sa langit ang okasyon ng bundok ng Zion at selebrasyon ng bundok ng Zion. Happy holidays, happy Easter Sunday. Ano po? Amen po ba? Amen. Kaya ito lang ang merong pangalan sa silong ng mga langit na recorded na sa langit, na naka-engage na sa langit, authentic na sa langit yung fax eh. Amen po ba? Amen. Kaya to God be the glory, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, binabati namin kayo ng kapayapaan sa ating lahat bilang saksi sa espiritu at katotohanan ng tunay na pagsamba, ng tunay na mananamba na hinahanap na tayo ng ating Ama na magsisipaglingkod at magbabalik na maraming karangalan at kaluwalhatian at kadakilaan sa isang Diyos na rinika ng langit at lupa. God bless people of Zion. Amen, Amen, and Amen. Ano po sabi sa atin? Ako ay madaling paparito. Amen po ba? Amen. Di binigyan tayo ng comfort zone. Binigyan tayo ng kapanatagan. May pag-asa tayo kung magaganap na siya babalik eh. Tayo ang binigyan ng authority na makita natin yung larawan niya na nakahanging onde sa alapaapat at panatag tayo. Payapa tayo. Amen po ba tayo ron? Amen. God bless people of God. Amen, Amen, and Amen. Thank you, God Almighty, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. God bless people of God. Amen, Amen, and Amen. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Kaya nga, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, pakaingatan natin mabuti sapagkat hindi tayo dapat masumpungan ng Panginoon na tayo sumasamba sa ibang Diyos. Sapagkat kung meron tayong dapat paglagakan ng tiwala, kung meron tayong dapat na papurihan, kung meron tayong dapat na sambahin sa Espiritu at katotohanan, walang iba, kundi ang iisang Diyos na tunay na bago panalangin ng buong sanlibutan ay naroon na. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan, itaas natin at pakapurihin ang hari ng mga hari. You are the King of Kings and Lord of Lords. Ipahayag natin may buong kagalakan, mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hope, that we praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost, that we
praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Patuloy natin itaas ang ating dalangin ng pagpasalamat sa ating Panginoon. Dakilang Diyos Ama, na ang iyong pangalay tunay na kapuri-puri, tunay na maluwalhati, Panginoon, buo at puspos ng kapangyarihan. Nagagalak kami na patuloy na itaas sa iyo ang aming pagtitiwala, ang aming pagpapasalamat, sapagkat kung gaano kalinaw na namamasdan namin ng langit at lupa na nilalang mo sa pamamagitan ng iyong salita, gayon din kalinaw, Panginoon, na nagaganap ang propesiya na nasasaksihan namin sa buong sanlibutan. Amen. Salamat, Panginoon. Ang salita mo'y tapat, hindi magbabago kailanman. Kung ano ang iyong sinalita, iyon ang magaganap. Kung ano ang iyong itinakda, ito ay magkakaroon ng pangyayari, sapagkat ikaw ang iisang Diyos na tunay na nagtakda ng lahat ng mga bagay. Ikaw ang naglagda sa katuparan ng mga bagay na ito, at dumarating ang mga oras na narito na nga, Panginoon, na ang iyong mga tapat na lingkod ay patuloy na naghahayag ng mabubuting balita sa ikapapayapa, sa ikapagtatamo ng katwiran, sa ikaliligtas, sa lahat ng mga bagay na ginawa mo. Ang aming pagpapasalamat ay tinataas namin sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na malulubos. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, tayong lahat ay magsipagsabi ng Amen. Amen. Amen.